Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang serya ng mga pag-atake gamit ang mga drone ng Ukraine ang nanalasa sa 3 bodega sa iba't ibang panig ng Russia na nagdulot ng pagkamatay ng 5 katao. Ayon sa mga lokal na opisyal, ang magdamag na operasyong ito ay bahagi ng lumalawak na kampanyang militar ng Kyiv upang direktang iparanas sa mga mamamayang Ruso ang epekto ng digmaan. Dalawa sa mga tinamaang pasilidad ay pagmamay-ari ng kilalang kumpanya ng online na kalakalan na Wildberries. Ang pinakamalubhang pinsala sa buhay ay naitala sa rehiyon ng Moscow kung saan naninirahan ng humigit kumulang 22 milyong katao. Isang drone ang bumagsak sa lungsod ng Chekhov na nagbunsod ng malaking sunog sa isang hindi pinangalanang bodega. Kinumpirma ni Gobernador Andrei Vorobyov na 5 tao ang nasawi habang 10 iba pa ang nasugatan at kasalukuyang ginagamot sa pinakamalapit na ospital. Bukod sa trahedya sa Moscow, naging pangunahing target din ang higanting kumpanya ng online na kalakalan na Wildberries. Ang kumpanyang ito ay itinuturing na katumbas ng Amazon sa Russia at may napakahalagang papel sa lokal na ekonomiya. Sa pamamagitan ng pag-atake sa mga pasilidad na ito, maaring layunin ng militar ng Ukraine na gambalain ang daloy ng mga kalakal at ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga ordinaryong mamamayang Ruso. Isa sa mga bodega ng Wildberries na matatagpuan malapit sa St. Petersburg ang mabilis na nagliyab matapos ang pag-atake ng drone. Sa kabila ng mabilis na pagkalat ng apoy at malaking pinsala sa ari-arian, opisyal na inihayag ng pamunuan ng kumpanya na walang naitalang nasawi o nasugatan sa naturang insidente. Agad namang rumesponde ang mga bumbero upang kontrolin ang malaking sunog bago pa ito kumalat sa iba pang mga gusali. Samantala sa rehiyon ng Tver, na matatagpuan sa hilagang kanluran ng Moscow, isa pang pasilidad ng Wildberries ang nakaranas ng matinding pinsala. Ayon kay Vitaly Korolyov, ang kasalukuyang gobernador ng rehiyon, tinamaan ng mga drone ang gusali ngunit mapalad na walang sinumang nasaktan. Ang sunod-sunod na pag-ataking ito ay nagpapakita ng malawak na saklaw ng operasyon ng mga puwersang Ukrainian sa loob ng Russia. Malinaw na ipinakikita ng estratehiyang ito ng Kyiv ang pagbabago sa taktika nito laban sa Moscow. Ayon sa ilang eksperto, hindi lamang mga base militar ang pinupuntirya ngayon, kundi pati na rin ang mahahalagang infrastruktura ng kadena ng supply. Ang posibleng layunin nito ay iparanas sa mga mamamayan ng Russia ang tunay na bigat ng digmaang sinimula ng kanilang pamahalaan mahigit 2 taon na ang nakalipas. Napakahalaga ng papel ng Wildberries sa ekonomiya ng Russia, lalo na ngayong maraming dayuhang kumpanya ang umalis sa bansa dahil sa mga parusa ng kanluran. Ang pagkasira ng mga bodega nito ay maaaring magdulot ng pagkaantala o kakulangan sa supply ng ilang pangunahing pangangailangan ng mga mamimili. Ito ang dahilan kung bakit maaaring ituring ng Ukraine ang mga pasilidad na ito bilang mahalagang bahagi ng estratehiya nitong pahinain ang katatagan ng lokal na pamilihan ng Russia. Matindi naman ang naging reaksyon ng tagapagtatag at punong ehekutibo ng Wildberries na si Tatiana Kim hinggil sa mga naganap na insidente. Hayagan niyang tinuligsa ang mga pag-atake ng Ukraine at tinawag ang mga ito na lantaran at malulupit na aksyon ng terorismo. Binigyang diin niya na ang mga biktima at ang mga pasilidad na pinupuntirya ay walang direktang kinalaman sa labanan sa pagitan ng militar ng dalawang bansa. Ayon sa mga opisyal na ulat, hindi ito ang unang pagkakataong naging target ng pag-atake ang Wildberries. Mula pa noong ika-18 ng Hulyo, mahigit 100 pasilidad ng kumpanya ang sunod-sunod na inatake ng mga drone ng Ukraine. Ang sistematikong pag-ataking ito ay nagpapahiwatig na ang higanting kumpanya ng online na kalakalan ay maaaring naging pangunahing target sa pang-ekonomiyang digmaang kasabay na nagaganap sa larangan ng labanan. Sa masusing investigasyon sa naganap na trahedya sa lungsod ng Chekhov sa rehiyon ng Moscow, sinabi ng mga lokal na autoridad na mabilis na kumalat ang apoy dahil sa mga madaling masunog na materyales sa loob ng bodega. Ang 5 nasawi ay pinaniniwala ang mga manggagawang na trap sa loob ng gusali nang magsimula ang sunog. Patuloy pa rin ang paghahanap sa iba pang posibleng biktima sa ilalim ng mga gumuhong bahagi ng malaking estruktura. Ipinakikita rin ng mga pag-atake sa mga bodega ang posibleng kahinaan ng sistema ng depensang panghimpapawid ng Russia sa pagprotekta sa mga sibilyang infrastruktura. Bagamat madalas na nag-uulat ang Moscow tungkap sa matagumpay na pagpapabagsak sa mga drone ng kalaban, may ilan pa ring nakalulusot at nakapipinsala sa mahahalagang lokasyon.
Nagdudulot ito ng lumalaking pangamba tungkol sa kaligtasan ng mga ordinaryong mamamayan sa mga pangunahing lungsod ng bansa. Ang epekto ng mga pag-ataking ito ay hindi lamang limitado sa pinsala sa ari-arian. Maari rin itong magkaroon ng malalim na psikolohikal na epekto sa populasyon ng Russia. Ang pagkamatay ng mga sibilyan sa mismong lugar ng kanilang trabaho ay maaaring magparamdam sa publiko na wala ng ganap na ligtas na lugar sa bansa. Ang takot na ito ay maaaring magbunga ng mas malakas na pressure sa Kremlin na muling suriin ang mga kasalukuyang hakbang nito sa digmaan. Sa kabila ng mga ulat tungkol sa malaking pinsala, sinisikap ng pamahalaang Ruso na pakalmahin ang publiko sa pamamagitan ng pagpapalakas ng seguridad sa paligid ng mahahalagang pasilidad ng negosyo. Gayunpaman, ang lawak ng bansa at ang dami ng mga bodega ng wild berries ay nagiging malaking hamon sa militar ng Russia na kailangang protektahan ang napakaraming lokasyon. Ang sitwasyong ito ay patuloy na sinasamantala ng mga puwersang Ukrainian. Sa pananaw naman ng ilang mambabatas sa Kyiv, ang mga pag-atake ay itinuturing na lehitimong tugon sa patuloy na pambobomba ng Russia sa mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine. Ayon sa kanila, hanggat hindi itinitigil ng Russia ang agresyon nito, patuloy itong makararanas ng mga ganting pag-atakeng naglalayong pahinain ang kakayahan ng Moscow na ipagpatuloy ang digmaan. Ang pinsalang pang-ekonomiya na dulot ng pagkasira ng mga bodega ay inaasahang magpapataas sa gasto sa lohistika at siguro para sa mga negosyo sa buong Russia. Dahil dito, maaaring tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin na lalo pang magpapahirap sa mga ordinaryong mamamayang nahaharap na sa mataas na inflasyon. Ang ganitong sitwasyon ay bahagi ng mas malawak na pressure na pang-ekonomiya laban sa Russia. Habang nagpapatuloy ang tensyon sa rehiyon, masusing sinusubaybayan ng pandaigdigang komunidad ang mga susunod na hakbang ng magkabilang panig. Maraming bansa ang nagpahayag ng pagkabahala sa lumalalang karahasang direktang nakaaapekto sa mga sibilyan. Gayunpaman, nananatiling matatag ang Ukraine sa paninindigang ang bawat kilos nito ay bahagi ng pagtatanggol sa sariling teritoryo at soberanya. Sa panig naman ng kumpanyang Wild Berries, nagpatupad na ito ng mga karagdagang hakbang sa seguridad upang maprotektahan ng mga empleyado at pasilidad. Kabilang dito ang pagpapahusay sa kanilang mga sistema ng maagang babala at pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan para sa mas mabilis na paglikas sakaling magkaroon muli ng katulad na pag-atake. Ngunit sapat nga ba ang mga hakbang na ito laban sa mga makabagong drone? Ang trahedya sa rehiyon ng Moscow ay muling nagpapaalala sa atin na sa bawat digmaan, ang mga ordinaryong mamamayan at manggagawa ang kadalasang nagbabayad ng pinakamataas na halaga. Ang 5 buhay na nawala sa lungsod ng Chekhov ay nag-iwan ng mga pamilyang nagdadalamhati at nagtatanong kung kailan matatapos ang kaguluhang ito. Ang kanilang kwento ay sumasalamin sa masakit na katotohanan ng nagpapatuloy na labanan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa pagtingin sa hinaharap, inaasahan ng mga analisa na maari pang paigtingin ng Ukraine ang mga pag-atake nito gamit ang makabagong teknolohiya ng drone. Habang lumalalim ang labanan ng mga target na pang-ekonomiya tulad ng mga pasilidad ng wild berries ay maaring manatili sa radar ng militar ng Kyiv. Magdadala ito ng mas marami pang hamon sa depensang panghimpapawid ng pamahalaang Ruso sa mga darating na buwan. Bilang pagtatapos, ang sunod-sunod na pag-atake sa mga bodega ng wild berries ay isang malinaw na hudyat na ang digmaan ay hindi na lamang limitado sa mga linya ng labanan sa Ukraine. Umabot na ito sa puso ng ekonomiya at lipunan ng Russia. Manatiling nakatutok para sa mga pinakabagong balita at pagsusuri dito lamang sa aming himpilan. Inihayag ni Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump na muling magbubukas ang negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran upang mapigilan ang tuluyang pagsiklab ng digmaan. Ayon kay Trump, ang diplomatikong hakbang na ito ang maaaring maging daan upang maibalik ang kapayapaan sa gitnang silangan. Bagamat may mga pag-aalinlangan, umaasa ang kanyang administrasyon na magkakaroon ng positibong pag-unlad sa mga susunod na araw upang mapawi ang tensyon sa rehiyon. Itinuturing na napakahalaga ang usapang ito para sa pandaigdigang ekonomiya, lalo na sa usapin ng muling pagbubukas ng kipot ng Hormuz. Sa rutang ito dumaraan ang halos ikalimang bahagi ng pandaigdigang supply ng langis at likas na gas. Dahil sa nagpapatuloy na hidwaan, pansamantalang nahinto ang paglalayag ng ilang barkong pangkargamento na nagdulot ng malaking epekto sa presyo ng petrolyo sa pandaigdigang pamilihan. Nagbabala si Trump na maaaring ito na ang huling pagkakataon ng Iran upang makipagkasundo at muling buksan ang estratehikong daanang pandagat. Binigyang diin ng Pangulo na dapat ding tugunan ng Tehran ang mga alalahanin ng pandaigdigang komunidad hinggil sa programang nuklear nito.
Kilala si Trump sa estratehiya ng pagbabanta ng pag-atake bago mag-alok ng huling diplomatikong solusyon upang mapuwersa ang kabilang panig na makipag-usap. Gayunpaman, mabilis na itinanggi ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Iran ang mga pahayag ni Trump. Ayon sa kagawaran, wala silang direktang pakikipag-usap sa Estados Unidos sa kasalukuyan. Sa halip, kinumpirma ng Iran na ang kanilang kasalukuyang negosasyon ay eksklusibong nagaganap sa pagitan nila at ng Oman. Ipinapakita ng magkasalungat na pahayag na ito ang malalim na kawalan ng tiwala sa pagitan ng dalawang bansa. Dahil dito, inilabas ni Trump ang kanyang matinding pagkadismaya sa kanyang Truth Social account. Tahan niyang tinawag na mapanlinlang ang pamunuan ng Iran dahil sa hayagang pagtanggi nito sa publiko. Iginiit ni Trump na sa mga lihim na pag-uusap, aktuwal na nakikipag-ugnayan ang mga opisyal ng Iran at nagmamakaawa umano para sa isang kasunduan upang maiwasan ang tuluyang pagbagsak ng bansa. Ibinunyag din ng Pangulo ng Estados Unidos na nagpasya siyang kanselahin ang nakatakda sanang malawakang pag-atake laban sa mga target sa Iran kamakailan. Kasunod ito ng pakiusap ng mga kaalyadong bansa sa Gulpo kabilang ang Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates. Ayon kay Trump, pinakinggan niya ang payo ng mga leader ng mga bansang ito na bigyan pa ng pagkakataon ng diplomasya bago magsagawa ng malawakang operasyong militar sa rehiyon. Inamin ni Trump na nakahanda na ang isang plano para sa itinuturing sanang pinakamalaking pag-atake ng militar ng Estados Unidos mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Gayunman, pinili niyang ipagpaliban ito matapos makatanggap ng mga kahilingan mula sa ilang hindi pinangalanang opisyal ng Iran. Bagamat walang karagdagang detalyeng ibinigay si Trump, malinaw na nananatiling nakahanda ang mga puwersang Amerikano sakaling lumala ang banta mula sa Iran. Sa panig naman ng Tehran, ipinaliwanag ng tagapagsalita ng kagawaran ng ugnayang panlabas na si Esmail Baghaei na limitado lamang ang layunin ng kanilang pakikipag-usap sa Oman. Nakatutok umano ito sa pagtatatag ng pansamantalang ruta para sa ligtas na paglalayag ng mga barko sa kipot ng Hormuz. Binigyang diin ng opisyal na walang kinalaman ng Estados Unidos sa mga kasunduang panseguridad sa rehiyon na kasalukuyang isinasagawa. Ayon sa pinakahuling datos mula sa plataporma sa pagsusuri ng kalakalan na Kepler, 9 na sasakyang pandagat ang matagumpay na nakatawid sa kipot kamakailan. Karamihan sa mga barkong ito ay gumamit ng rutang direktang kinokontrol ng pamahalaan ng Iran. Ipinapakita nito na sa kabila ng tensisyon at blokeyo, patuloy pa rin ang pagtatangka ng mga kumpanya ng paglalayag na maghatid ng mga kargamento upang maiwasan ang mas malalang krisis sa pandaigdigang supply. Samantala, lumipad patungong Iraq ang ministro ng ugnayang panlabas ng Iran na si Abbas Araghchi upang dumalo sa taunang pagtitipon ng mga Shiite Muslim sa banal na lungsod ng Najaf. Nagaganap ang pagbisitang ito sa gitna ng napakasensitibong kalagayang geopolitikal sa rehiyon. Sinasamantala rin ng Iran ang pagkakataong ito upang palakasin ang impluwensiya nito sa mga karatig bansa habang patuloy ang panggigipit ng mga bansang kanluranin. Nahaharap ngayon ang pamahalaan ng Iraq sa isang napakahirap na sitwasyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Mula nang sumiklab ang labanan noong Pebrero, sinisikap ng Iraq na mapanatili ang neutralidad upang hindi ito makaladkad sa digmaan. Gayunpaman, ang presensiya ng mga puwersang Amerikano at ang malalim na impluwensiya ng Iran sa bansa ay patuloy na nagdudulot ng kawalan ng katatagan sa seguridad nito. Sa kabilang banda, nagtungo rin sa Pakistan ang ministro ng industriya ng Iran na si Mohammad Atabak para sa isang opisyal na pagbisita. Layunin ng 2 araw na misyong ito na humanap ng mga paraan upang mapadali ang transportasyon ng mga kargamento sa kabila ng blokeyo ng hukbong dagat ng Estados Unidos. Inaasahang gagamitin ng Iran ang mga daungan ng Pakistan upang maipadala ang mga produkto nito at maiwasan ang tuluyang pagkaparalisa ng ekonomiya ng bansa. Sa Damascus, nagpulong naman ng pansamantalang Pangulo ng Syria na si Ahmad al-Sharaa at ang leader ng mga Kurdish sa Iraq na si Nechirvan Barzani. Tinalakay ng dalawang pinuno ang mga hakbang upang mapabuti ang kooperasyong panseguridad sa kanilang mga hangganan. Ang pag-uusap na ito ay bunsod ng lumalalang banta mula sa mga armadong grupong patuloy na naghahasik ng kaguluhan at nagbabanta sa katatagan ng buong gitnang silangan. Naganap din ang pulong kasunod ng sunod-sunod na pag-atake gamit ang mga drone ng mga militanteng grupong sinusuportahan ng Iran laban sa mga pasilidad ng Estados Unidos sa Iraq. Partikular na tinatarget ang rehiyong Kurdistan ng Iraq na madalas maging biktima ng mga pambobomba. Nangangamba ang mga otoridad na kung hindi mapipigilan ang mga pag-ataking ito, maaaring lalong lumawak ang digmaan at madamay ang iba pang bansa sa rehiyon.
Kamakailan iniulat ng media sa Syria na matagumpay na naharang ng mga otoridad sa hangganan ang isang tangkang pagpapalusot ng mga armas. Pinaniniwala ang ipupuslit umano ang mga nakumpiskang sandata patungo sa grupong Hezbollah sa Lebanon na may direktang suporta mula sa Iran. Bagamat itinanggi ng Hezbollah ang akusasyon, patuloy ang paghihigpit ng seguridad sa mga hangganan upang mapigilan ang iligal na kalakalan ng armas. Sa loob naman ng Iran, kinumpirma ng hudikatura ang pagbitay sa dalawang lalaking napatunayang nagkasala ng pag-eespiya para sa Israel. Kinilala ang mga binitay na nina Omid Besad at Porya Savad. Inakusahan sila ng pagbibigay ng mga sensitibong koordinado ng mga lokasyong militar at mga larawang ginamit umano sa mga nakaraang pag-atake laban sa mga target sa Iran. Itinuturing ito ng pamahalaan bilang isang malubhang pagtataksil sa bansa. Ang pagbitay na ito ay kasunod ng pampublikong pagbitay sa dalawa pang lalaki noong nakaraang linggo dahil sa pagpatay sa mga pulis sa gitna ng malawakang protesta. Ipinapakita ng sunod-sunod na parusang kamatayan ang lalong humihigpit na pamamalakad ng rehimen ng Iran laban sa anumang banta sa kapangyarihan nito. Binabatikos naman ito ng mga grupong nagsusulong ng karapatang pantao sa iba't ibang panig ng mundo. Samantala, sa Gaza, nakipagpulong ang mataas na kinatawan ng Lupon para sa kapayapaan na si Nikolay Mladenov kay punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Hinimok ni Mladenov ang Israel na ihinto ang mga pag-ataking militar upang bigyang daan ang paghahatid ng makataong tulong. Tinalakay din sa pulong ang panawagang isuko ang lahat ng armas sa teritoryo upang magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan at masimulan ang rehabilitasyon ng buong lugar. Sa kabila ng mga diplomatikong pagsisikap, isang pag-atake ng Israel sa Gaza City ang pumatay sa dalawang lalaki kamakailan. Kasunod ito ng serye ng mga pambobomba noong nakaraang linggo na nag-iwan ng hindi bababa sa 17 patay, kabilang ang mga bata. Bagamat iginigiit ng militar ng Israel na mga militante ang kanilang mga target, patuloy na nadadamay ang mga sibilyan sa nagpapatuloy na madugong labanan sa rehiyon. Bukod sa digmaan, nahaharap din ang mga residente ng Gaza sa matinding krisis dahil sa napakainit na panahon ngayong tag-araw. Ang pansamantalang mga toldang gawa sa plastik ay mistulang mga pugon na nagpapahirap sa daan-daang libong pamilyang lumikas. Dahil sa kakulangan ng kuryente at malinis na tubig, mabilis din kumakalat ang mga sakit na lalong nagpapalala sa kanilang mahirap na kalagayan sa mga kampo ng mga lumikas.